Paggamit ng e-wallet at credit card para makabili ng single journey ticket sa MRT3, pinag-aaralan ng Department of Transportation at Department of Information and Communications Technology. Tren ng MRT3 na may 4 na bagon, bumabiyahe na tuwing peak hours. Kaya ko rin ang gift card. Pwede credit card mo, pwede na cellphone mo, Gcash, lahat. Pwede na. Hindi ka na kaya kumila. Tap ka na kaya pasok. 69.7 million na balota na gagamitin sa May 12 elections sinimula ng ipadala sa iba't ibang rehiyon. Pagdating ng mga balotang yan, bubuksan po yung pinakabintana ng kahon na naglalaman ng balota. And kung yan talagang mga balotang yan ay intended para sa munisipyo o syudad na yan. Retailers ng karning baboy na sobra sa itinakdang maximum suggested retail price ang ipinapataw na halaga, padadalhan na ng notice ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry para magpaliwanag. 250 to 255 po talaga yung lumalabas na farm gate price. At sinasabi po nila na yun nga, mayroong mga in-between pa yon na mga ahente, kumbaga yung mga nagkakalap po ng mga baboy. Pagkalat ng fake news, posibleng dahilan ng pagbaba ng ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news? So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito. Vice President Sara Duterte, sinabing kumpiyansa ang kanyang mga abogado na kaya nilang maipanalo ang kinahaharap na impeachment case. Ang aking impeachment, sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. Senator Amy Marcos, napikon sa 2 araw lang na detention kay Ambassador Marcos Lacanilao. Yung iba, pinahihirapan yung malakas salita kasi talagang walang visa yung content namin, kaya medyo nakakapito. National artist at superstar Nora Honor, binigyan ng State Necrological Service at full military honor sa kanyang libing. Tangalan ng milyon-milyong mga taong pinukaw mo, niyakap mo, pinahid mo ang luha, binago mo ang buhay, tanggapin mo ang aming walang hanggang pasasalamat. Diving operation para hanapin ang 2 pang nawawalang crew ng tumaob na MV Honghai 16 sa Occidental Mindoro. Binawasan na ng Philippine Coast Guard. Nasa level na kami ng monitoring and recovery. Until such time sir na yung company magpo-provide sila ng sulfur. 20 pesos na kada kilong bigas sisimulan ng ibenta sa Visayas Region sa susunod na linggo. We are going to launch the P20 program. P20 program is basically a 20 peso rice to be launched through the LGUs of the region 6, 7, 8 starting next week. 70% voter turnout, target ng Commission on Elections sa darating na 2025 midterm elections. Online precinct finder ng rehistradong botante para sa 2025 elections, binuksan na ng COMELEC. Kung makaka 70% tayo na voters turnout, napakalaking bagay na po yan sa Commission on Elections. Kung mas mahihigit pa dyan, medyo saludo ako sa sambayan ng Pilipino. Kung magagawa natin mas mataas pa, naboboto tayo ngayong darating na halalan po. 671 driver's license sinuspinde ng Land Transportation Office dahil sa pagkakasangkot sa aksidente at iligal na droga. Pagbuo ng Special Task Force na magre-review sa road safety policies, pinabubuo ng Department of Transportation. The creation of a special task force to do a sweeping review of all our road safety policies and procedures. It will be composed of the LTO, the LTFRB, and the DOTR. Hindi pagpapaliwanag sa paggasto sa confidential funds, pinaninindigan ni Vice President Sara Duterte.
Unang-una, ito ba yung sa confidential funds at sa impeachment, hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag. Ang ginagawa ko ay hindi talaga ako nagpapaliwanag, lalong-lalo na sa mga members of the House of Representatives. Dahil, bigyan ko kayo ng example, no? Ang may-ari ng Tingog Party List ay si Martin Romualdez. Pagbagsak ng ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nalalapit na eleksyon, walang kinalaman sa pagpapatupad ng 20 pesos na kada kilo ng bigas ayon sa palasyo. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Kontrata ng Chinese Embassy sa local trolls sa Pilipinas, ibinunyag sa Senado. National Security Council lubhang na alarma sa lawak ng intelligence gathering na konektado umano sa China. It's very alarming. From today until yesterday, nakita natin the extent, the scope of the intelligence gathering operations being done by what appears to be Chinese state-sponsored activities. Department of Foreign Affairs nagre-request na ng access sa 3 Pilipino na nadetine sa China dahil sa umani pang-espiya. Umuwi sila ng Pilipinas, no? And then in-offeran sila ng trabaho ng Chinese government. So pumunta naman sila doon para makapagtrabaho, pero sa sawing palad, kinulong naman sila on alleged espionage charges, which is in reality preposterous. Ilang lokal na pamahalaan na may sister city agreement sa China nangangamba na ayon sa National Security Council. Ang balita ko, nagdadalawang isip ng ibang mga local government units. They're reviewing their sisterhood agreements with China kasi tinan mo naman to, no? Yung beneficiaries mismo ng sisterhood agreements ang pinagbibintangang espiya ng Pilipinas. Extreme danger na heat index ibinabala sa susunod na buwan. Ngunit tubig sa mga dam hindi naman inaasahang aabot sa critical level. Sa level ngayon ng dam, dahil sa maraming particular sa Angat, dahil sa maraming naimbak na tubig, mataas po siya ngayon sa roll curve. Unlike previous years, mas mataas siya yung water level ng Angat ngayon. Pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas, binigyan ng exemption ng COMELEC. Sa mga panahon na ganito, lalo sa mga mahihirap, kinakailangan tutulungan po sila. Pero, hindi pa pwedeng unli. Hindi pa pwedeng walang kondisyon. Hindi pa pwedeng walang limitation. Kasi otherwise, yun ang vote buying. Ilang kadiwa ng Pangulo Store sa Metro Manila, 2 linggo nang walang supply ng murang bigas ayon sa ilang tendera. Sa ngayon po, yun nga po, 2 linggo na po na walang supply. Isyu ng umano'y posibleng panghihimasok ng China sa halalan, pinaiimbestigahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay talaga nakakaalarma at paiigtingin pa po natin ang sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. Pag-amyenda sa konstitusyon, nabanggit umano mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Vice President Sara Duterte. Ngunit Malacanang, iginit na walang napag-uusapan tungkol sa charter change. Madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Wala pa po tayo nadidinig mula sa Pangulo, kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang naging turan ni Vice Presidente. At ika-6 na submersible drone natagpuan sa Sabtang, Batanes noong Pebrero ayon sa Philippine Navy. At this was turned over last February and hindi naman siya, complete specimen siya pero luma na rin siya and we suspect na parehas ang capabilities sa iba.